Okay. Magandang gabi, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming Mountain YouTube channel, Marlon Torres YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, nating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabi ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Juan Kapitulo 10, versikulo 24 hanggang 28. Ito ang ating pag-aaralan ngayong gabing ito. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 24. Kaya't pinalibutan siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mong maliwanag sa amin. Anong sinasabi? 24. Hanggang kailan pag-alinlanganin? Kung siya si Kristo, sabihin mo maliwanag sa amin. Yan ang sinasabi nito. Alinlangan ang mga Hudyo. Hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao at tunay na Diyos. Hindi naniniwala ang mga Hudyo. Kaya nga, ang sabi, kailan mo kami pag-alinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo sa amin. Yan ang sinasabi nito sa 24. Hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ayan. 25. Ito ang sinasabi dito. Sinagot sila ni Jesus, sinabi ko na sa inyo at hindi kayo naniwala. Ang mga gawang ginawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpatotoo sa akin. Ang ginawa ng ating Panginoon, iyan ang nagpatotoo sa Ama. Nga ang Ama sinugo ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sinugo ng Ama ang ating Panginoon para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan. Pero ang mga Hudyo hindi naniniwala. Pero tayo na naniniwala ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ayan. Ayan ang ibig sabihin nito ating pinag-aralan, na tayo ay maniwala nga si Jesucristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Paniwalaan natin ito dahil si Kristo ay Diyos. Ayan. Siya lamang ang Panginoon nga tagapagligtas. Siya rin ang nagpakilala sa Ama nga siya ay sinugo ng Ama. Ang naniniwala kay Kristo, naniniwala din sa Ama. Ang tumatanggap kay Kristo, tumatanggap din sa Ama. Ayan. Dahil si Kristo at ang Ama ay isa. Ayan. Sinugo ng Ama si Jesucristo para tayo ay
maligtas. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, ang ibig sabihin nito. 26. Ito ang sinasabi dito sa 26. Subalit, hindi kayo naniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Ang sinasabi, hindi naniniwala dahil hindi sila kabilang sa mga tupa ng Diyos. Ano ang tupa? Tayo, mga tupa. Mga tupa tayo. Mga anak tayo ng Diyos. Ang sinasabing tupa, tayo ang sinasabi niyan. Mga tupa. Tayo, mga kumikilala sa Diyos, kumikilala kay Kristo, sumusunod tayo sa Kanya. Pinapakinggan natin ang Kanyang salita. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at ito ay katotohanan. Itong salita ng Diyos, ito ang magbigay ng kalikasan sa atin. Pag tayo ay naniniwala, pag tayo ay sumasampalataya, pag tayo ay nananalig kay Kristo, pag tayo ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan. 27. So sinasabi rito sa 27. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Pinapakinggan ang tinig ng Panginoon sa kanyang mga tupa. Tayo, nakikinig tayo sa salita ng Diyos dahil tayo ay mga tupa, mga anak tayo ng Diyos. Ang hindi nakikinig sa salita ng Diyos ay hindi kabilang sa mga tupa ng Diyos. Basta hindi nakikinig. Pero tayong mga tupa ng Diyos, nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan. Nakapangyarihan ang salita ng Diyos. Na tayo, mga nakakilala kay Kristo, mga tumanggap kay Kristo, nakikinig tayo sa kanyang salita at sumusunod tayo sa kanyang sinasabi. Ayan. Dahil tayo ay mga tupa, mga anak tayo ng Diyos. Ay mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos nga tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan. Kilala natin ang ating Panginoong Kristo. Sumusunod tayo sa Kanya dahil siya ay sinugo ng Ama. Sinugo si Kristo ng Ama para tayo ay maligtas, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag hindi tayo naniniwala, hindi tayo tumanggap kay Kristo, wala tayong buhay na walang hanggan. Dahil hindi lang tayo naniniwala. Pero ang mga naniniwala ay may buhay na walang hanggan. Last verse, 28. So sinasabi dito sa 28. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At kailanmay hindi sila mapapahamak. At hindi sila maaagaw ng sinuman sa aking kamay. Binibigyan ng buhay na walang hanggan yung mga sumasampalataya kay Kristo. Hindi mapapahamak ang mga nananalig kay Kristo, mga tumanggap kay Kristo. Hindi mapapahamak dahil binigyan ng ating Panginoon ng buhay na walang hanggan. Napakahalaga na ang isang tao ay may buhay na walang hanggan. Siya ay nakakatiyak sa kanyang kaligtasan. Dahil binigyan tayo ng buhay na walang hanggan ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Pangako ng Diyos yan. Basta may buhay ka na walang hanggan,
hindi ka na mamamatay. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng buhay na walang hanggan. Sa anong paraan? Manalig tayo kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan, kapatid, kaibigan. Ayan ang kaligtasan. Napakahalaga ang kaligtasan. Napaka-importante sa kaligtasan. Ayan ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay na ikaw ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, kapatid, kaibigan. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo maligtas. Problema lang ang tao. Ayaw maniwala. Ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya sila ay napahamak. Mga kapatid, kaibigan, ito ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay buhay. At ito ang maghatid sa atin doon sa kaharian ng langit. Kaya nga, tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong oras na ito. Dahil mahalaga ang kaligtasan. Dito sa mundong ito, hindi naman tayo magtatagal dito. Babawian talaga tayo ng ating hiram na buhay. Kaya ihanda ang ating sarili sa pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil ang Panginoon ay babalik para kukunin niya ang kanyang mga tupa. Tayo, mga anak ng Diyos, kukunin niya tayo. Babalikan niya tayo. Pangako ng Diyos yan. Isasama niya tayo sa kanyang kaharian. Yan mga kapitolikan. Ang maganda na tayo ay isasama ng Diyos doon sa kanyang kaharian. Na wala na tayong kamatayan. Wala na tayong problema. Hindi tayo magkakasakit. Hindi na tayo maghahanap ng anumang kakainin natin. Hindi na tayo maghahanap ng pambayad ng ating mga utang. Dahil kasama na tayo ng Diyos. Wala na tayong problema. Para basta kasama tayo sa Diyos. Dahil siya ang ating Panginoon. Ang titiligan. Kung kayo naniniwala ngayon itong mensahe na ito, nagkaroon kayo ng katiyakan ng buhay. Walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Nagiging bagong nilalang tayo. Basta tayo ay nakipag-isa kay Kristo, mga bagong nilalang na tayo. Yan. Nakatawid na tayo sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Pagkatapos nating tinanggap ang ating Panginoon, bilang Panginoon tagapagligtas, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Ayan ang ating gagawin. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Yan ang sinasabing ikaw ay bagong nilalang na. Wala na dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Wala ka ng hatol. Dahil nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan mga kapatid kaibigan. Yan ang katiyakan sa kaligtasan. Siguraduhin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Anong gagawin pang matapos na bautismahan? Sundin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa 1:14, versikulo 15, kung mahal ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ipatupad ang kanyang mga utos. Ano pang sinabi? Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayo na
makikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing na nakikilala ko siya, ngunit lumusoy naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Sinungaling ang mga nagsasabi nga kilala, pero hindi naman sumusunod sa utos ng Diyos. Nagiging sinungaling. Dahil ang utos ng Diyos, ito ang mag-identify sa bawat isa sa atin na tayo'y nakakilala sa Diyos. Huwag tayo gumawa ng kasamaan dahil nasa utos ng Diyos nakalagay na dapat tayo ay magbago. Huwag tayo gumawa ng kasalanan dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan sa kanyang mga anak, mga hinirang. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Palatandaan ng Diyos yan. Na? Ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Naglagay ang Diyos ng palatandaan sa mga nakakilala sa Kanya. Ang Sabat ay banal na araw. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Dahil itong mundo na ito, ginawa ng ating Panginoon sa loob ng 6 na araw. Anong araw? Nag-umpisa nga ginawa itong mundo na ito. Anong araw yun? Linggo, nag-umpisa paggawa ito. Lunes, nagtrabaho ang Diyos. Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes, nagtatrabaho ang Diyos. Yan ang sinasabi nga. 6 na araw, ginawa itong mundo na ito. Pati tayo, ginawa ng Diyos. Pero ano ang sabi ng Diyos sa ikapitong araw? Nagpahinga siya. Yan ang sinasabi ng Diyos. Sa ikapitong araw. Ayan, nagpahinga ang Diyos. Yan lang araw na ipinagpahinga ng Diyos. Yan lang ang binabanggit. Na? Yung araw na yan, nagpahinga ang Diyos. Bakit? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi niya nga nagpahinga siya sa ikapitong araw para tayong mga nilalang, mga hinirang, mga anak sumunod sa Kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan. Yan ang sinabi ng Diyos sa ikapitong araw. Ano yung ikapitong araw? Sabat or Sabado. Yan. Araw ng Sabado or Sabat, ayan, banal na araw yan. Binasbasan, nagpala, ibinukod para sa Diyos. Para tayo ay sumamba sa Diyos. Sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan. Kaya mga kapatid kaibigan, sa bagong langit, bagong lupa, may samba ron. Sa bagong langit, bagong lupa. Anong araw ang samba ron? Sabat. Hindi linggo. Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22 ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, dahil may Biblia nga nakasulat, araw ng pamamahinga. Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito, sa hawak ko na Biblia, ang nakasulat dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Sambahin ng Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Makikita natin ang Diyos natin sinasamba. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Hindi lang sinabi na kayo lang mga Israel o Hudyo, kayo lang pupunta rito para sumamba. Hindi na sinabi yon. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Pero mga kapatid kaibigan,
Pag hindi ligtas, pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka makapagsamba ron, hindi ka makapasok doon. Bakit? Iba ang destination ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destination nun ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yan ang paglagyan ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero mga kapatid kaibigan, pag kayo'y nananalig at tumanggap kay Kristo, siya, pangalan nyo ay nandyan sa aklat ng buhay. Ayun ang makapagsama ron, yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan. Ayan ang mga ligtas. Makapasok doon. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka talaga makapasok doon. Hindi ka makapagsamba ron. Yan ang katiyakan, mga kapatid kaibigan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kompleto ang itinuro ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Si Jesucristo ang tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas, kundi si Jesucristo. Gawa 4:12. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautusan, tinuturuan tayo. Araw ng gusto ng Diyos na siya isambahin, tinuturuan tayo. Ang Sabat, ikapitong araw, banal na araw yan. Ayan, plito, tinuturuan tayo ng hindi tayo maliligaw. Dahil ang Diyos ang nagturo nito, ang Diyos ang may sabi nito. Hindi ako. Ginamit lang ako ng Diyos bilang instrumento. Ang salita niya ipahayag sa buong mundo. At maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na siya ang tagapagligtas, wala nang iba. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming Mountain YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo na may napag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen.